Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit, isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. Ang mga pagbasa sa araw na ito, mga kapatid, ay tumutugma sa atin bilang isang bininyagang Kristiyano. Tinatawagan tayo na magbahagi ng mabuting balita na kung saan ito ang magbibigay ng kaliwanagan doon sa mga taong minsan na lalabuan ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Nakaluklok ka at dinadakila sa kanan ng Diyos Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang pag-asa ng lahat ng nabubuhay at nangamatay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sinugo mo ang iyong mga apostol upang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunobos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan, upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan, upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama nang sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba niyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman nyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita niyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan.
Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin ng mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding yun ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapahamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas, at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Isa itong mahalagang tagpo sa buhay ni Jesus na hindi lamang tanda ng kanyang pagbabalik sa Ama, kundi paanyaya po para sa ating lahat
na makibahagi sa kanyang tagumpay, makibahagi sa kanyang misyon. Sa ating mga pagbasa sa araw na ito, isang paalala po para sa ating lahat na tayong lahat bilang isang bininyagang Kristiyano ay merong responsibilidad, may obligasyon na gampanan ang ating pananagutan na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapanalig, sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa, inilarawan ni San Lucas ang huling tagpo ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Habang si Jesus ay tinataas sa ulap, nakatingala lamang ang mga alagad, puno ng pagtataka, marahil mga kapanalig, lungkot at pagkabigla. Subalit dalawang anghel ang biglang nagpakita at nagsabi, "Mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo at nakitingala sa langit?" Isang paalala ito sa atin mga kapanalig na habang mahalaga ang ating pananabik sa langit, hindi tayo mananatiling nakatingala at nag-aabang. Sa halip mga kapanalig, ang panawagan sa atin ay walang iba kundi kumilos, dalhin sa iba ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po ang pag-akyat ni Jesus mga kapanalig, hindi niya tayo iniwan ng walang layunin. Sa halip, iniwan niya tayo ng merong misyon, ang ipagpatuloy ang kanyang gawain ng pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po bilang isang bininyagang Kristiyano, ito ang ating tungkulin, ito ang ating responsibilidad, kung paano natin ipahayag ang kaharian ng Diyos doon sa mga taong minsan nalalabuan ng kanilang pananampalataya. Doon sa mga taong minsan hindi nakakapagsimba sa araw ng linggo o sa araw-araw. At doon sa mga taong napanghihinaan ng kanilang pananalig sa Diyos. Kaya nga po sa ikalawang pagbasa mula sa aklat ni San Pablo sa mga taga-Efeso mga kapanalig, ipinagdarasal niya na ang mga mananampalataya ay pagkalooban ng espiritu ng karunungan at ng malinaw na pagkaunawa. Sa pamamagitan nito, mauunawaan natin ang pag-asa na dulot ng pagtawag sa atin ng Diyos. Kaya nga po ang pag-akyat ni Kristo ay hindi lamang pagbabalik sa kaluwalhatian, kundi pag-upo niya sa kanan ng Ama bilang hari ng lahat ng bagay. Sa ganitong pananaw mga kapanalig, tayo bilang simbahan, ang katawan ni Kristo ay pinapalakas upang maging buhay na saksi ng kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa mundo. Hindi po tayo iniwan ni Kristo upang mamuhay sa takot. Hindi po tayo iniwan ni Kristo upang mamuhay sa pangamba, kundi upang mamuhay na merong tiwala, upang mamuhay na merong tapang, at mamuhay na merong layunin. At ang layunin na ito, mga kapanalig, ay walang iba kundi kung paano nating gampanan ang ating mga obligasyon bilang isang bininyagang Kristiyano na ipamahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po ano ang ipinarinig sa atin sa Ebanghelyo, mga kapanalig? Bago umakyat si Jesus, binagyan niya ng malinaw na tagubilin ang kanyang mga alagad. Ipangaral sa lahat ng bansa ang pagsisisi. Ipangaral sa lahat ng bansa ang kapatawaran ng mga kasalanan. Dito mga kapanalig, makikita na bago pa siya bumalik sa Ama, iniwan niya sa atin ang isang dakilang misyon, ang maging mga saksi ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At hindi lamang niya iniwan ang misyon mga kapanalig, ipinangako rin niya ang Espiritu bilang ating kasama at higit sa lahat, kalakasan. Kaya't ang pag-akyat ni Kristo sa langit ay hindi po isang pamamaalam,
kundi isang pagtatalaga sa atin bilang mga tagapagdala ng liwanag ng Ebanghelyo. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon, mga kapanalig, na sa panahon natin ngayon, napakaraming anyo ng kadiliman, kawalan ng pag-asa, kahirapan, galit, pagkakahati-hati, kawalan ng pananampalataya, at higit sa lahat, ang pagpapakamatay. Bilang mga bininyagang Kristiyano, mga kapanalig, paalala sa atin na ang kapistahang ito na tayo ay hindi lamang tagasunod ni Kristo, kundi tagapagpatuloy ng kanyang misyon. Huwag nating isipin na ang langit ay isang bagay na malayo na hindi natin maaabot. Sa bawat pagkilos ng kabutihan, mga kapanalig, sa bawat pagpapatawad, sa bawat pagkakawanggawa, at sa bawat pagtalikod ng kasalanan, dinadala natin ang langit dito sa lupa. Sa halip na manatili tayong nakatingala lamang, tulad ng mga alagad, tayo po ay tinatawag upang bumaba sa bundok at harapin ang mundo na merong pananampalataya, na merong pag-asa, at merong pag-ibig. Ang tanong po, mga kapanalig, sa atin sa ngayon, ako ba'y nagiging saksi ni Kristo sa pamilya, sa ating komunidad, sa ating parokya, o sa ating mga katrabaho? O ako rin ba'y nakatingala lamang, umaasa, ngunit hindi kumikilos? Mga kapanalig, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon ay isang paanyaya sa bawat isa na lumago sa pananampalataya at higit sa lahat, makibahagi sa misyon ng ating Panginoon. Huwag nating isipin na iniwan tayo ni Kristo, bagkos, mga kapanalig, iniakyat niya tayo kasama niya. Tinataas niya ang ating dangal, tinataas niya ang ating pananampalataya, at tinataas niya ang ating kakayahan na magmahal, at itinataas niya ang ating kakayahang maglingkod na merong katapatan, maglingkod na kung saan wala tayong hinihiling o kaya hinihingi na kapalit. Sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, mga kapanalig, mula ngayon, naway hindi na tayo manatiling nakatingala. Sa halip, magiging aktibo tayong tagapagdala ng liwanag, aktibo na tagapagdala ng pag-asa ni Kristo sa ating panahon. Si Kristo ay nasa langit, ngunit nananahan din sa ating puso, sa ating simbahan, at sa ating misyon. Maging saksi tayo ng kanyang kaluwalhatian dito sa lupa hanggang sa muling pagbabalik niya. Kaya, mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, patuloy nating gampanan ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Gampanan natin ito na merong pagmamahal. Gampanan natin ito na merong pananampalataya. At gampanan natin ito na merong bagay na makapagdadala sa atin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Dahil ito ang magiging bitbit natin, mga kapatid, sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Only one question that God will ask us, what did you do to the least of my brothers and sisters? And if we perform those things that is being entrusted to us by Jesus, God will tell us, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you did it for me. Ito po ang pamantayan ng Panginoon, mga kapatid, para tayo makapasok sa kanyang kaharian. Kaya, mga kapatid, sa dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, gampanan natin ang ating mga tungkulin na magpahayag ng mabuting balita. At sa pakikipagkaisa natin dito, tayo po ay nakikipagkaisa sa kanyang misyon dito sa ibabaw ng mundo. Magsitayo pang lahat sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pag-akyat ng Panginoon sa langit ay tanda ng atiring inaasam at pag-asa. Paalala rin ito ang ating tungkuling may tatagang kaharian ng Diyos sa lupa. Sa pamamagitan ng ating tapat na Kristiyanong pamumuhay, sa kabila ng ating kahinaan, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Naway tapat na magampanan ng simbahan ang misyon niyang mag-akay sa sangkatauhan sa patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Naway maangkit ng mabuti nating halimbawa ang lahat na nasadlak sa kamunduhan sa halip ng sa mga pagpapahalagang makalangit. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Naway lahat na nagkasalang mabigat ay mapukaw ang pagnanasang magbalik loob at gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Naway pagsumikapan ng lahat ng nasa larangan ng komunikasyon ang pagpapairal ng kapayapaan at pangangalaga sa kapakanang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Naway lahat ng komunikasyon sa ating bansay mabisang makatulong na ipagkakaroon ng pagmamalasakit at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pakikipagniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso ay matuto din tayo magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa. Panginoong Hesus, ituon mo ang aming mga puso sa dakilang pag-asang panawagan ng ating Ama. Pagsikapan nawan namin ang pagtataguyod dito sa lupa, sa kaharian ng katarungan, kapayapaan at pagmamahalan, kung saan ka nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapalamo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, namin hihintayin pagpapala na aming Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan,
ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama't kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayoy umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng pagwalhati. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang kapayapaan.
Ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayong upang kaparis naming tao sa piling mo. Siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Makapangyarihang Diyos, bukal ng kagalingan at aming dakilang manggagamot, kayo po ang aming takbuhan sa mga sandali ng aming pangangailangan. Dumudulog po kami sa inyong banal na harapan at ipinagdarasalang lahat ng mga may sakit at karamdaman. Nasaan man po sila ngayong mga oras na ito, sa kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Hinihingi po namin sila ng biyaya ng kagalingan sa anumang uri ng sakit na mayroon sila, lalo na ang may cancer, kidney, failure, komplikasyon sa pangangatawan, leukemia, diabetes, at mga may sakit sa puso. Taglay ang aming malakas at malalim na pananampalataya. Kami po ay umaasa na inyong pagalingin ang bawat isa.
Bigyan ninyo rin po ang bawat may sakit ng matibay na kalooban, malakas na pananampalataya, at hindi na oopos na pag-asa. Hanggang sa makamtan namin ang kagalingang hinihingi po namin. Amen. Maria, ina ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa araw na ito, nang umakyat sa langit ang kanyang bugtong na anak, upang ipaghanda kayo ng uuwian. Amen. Nananalig kayong naluluklok si Jesus sa kanan ng Ama, makasama nawa ninyo siya sa walang hanggan. Amen. Nabubuhay kayong umaasa sa kaloob na banal na Espiritu, maging bukas nawa ang inyong mga puso sa pagtanggap sa Kanya ng buong pagmamahal. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristong niluwalhati. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,